Mula naman ito kay Brother Juban, Patrolya Sabalya, yung ating suki na gusto nang magpabautismo ng kaanib ng iglesia. Sabi niya, tanong ko kapatid, paano po ba maligtas ang tao kung hindi alam ang tunay na aral ng Diyos? Walang nag-share sa kanya at siya'y inabutan ng kamatayan na hindi alam ang tunay na pananampalataya. Ayan, salamat, sabi niya. So magandang tanong po ito mga kapatid. Malimit na po natin na encounter ito pero atin din pong sasagutin uli. Kasi common question ito kahit sino pwedeng maisip itong ganitong tanong. Dahil nga mahalaga na malaman ng bawat tao ang katotohanan, ang ibanghelyo, kaligtasan, o paano manliligtas, paano yung hindi nabutan, namatay, na hindi alam ang tunay na pananampalataya, paano daw sila maligtas. Brother Gomer. Ayan. So, ayan, gusto mo ikaw muna, Brother Gomer? O ano? Okay. Pwede naman. Sige. Alam nyo itong tanong na ito, Brother Johnson, ito yung isang malungkot na katanungan kasi hindi nakarinig, ano? O hindi nakaalam. Actually, mahirap nating hatulan ang mga bagay na ito. Pero mayroon tayong, kumbaga sa Biblia, mayroon naman siyang ibinibigay na kasagutan, bagamat ito ay hindi ganun kalinaw, no? Mayroon kasing talata sa Roma, Brother Johnson, ang sabi niya, yung mga walang kautusan, Kapitulo 2, talata 12, no? sa Kapitulo 2. Ang sabi niya rito sa 2:13, 14, sapagkat hindi ang mga tagapakinig ng kautusan ang siyang mga ganap sa harapan ng Diyos, kundi ang nangagsitalima sa kautusan ay aariing mga ganap. Sa 14 naman ay ganito, sapagkat kung ang mga hintil na walang kautusan sa katutubo ay nagsisigawa ng mga bagay ng kautusan, ang mga ito na walang kautusan ay siyang kautusan sa kanilang sarili. Sa 15, na nangagtatanyag ng gawa ng kautusang nasusulat sa kanilang puso, na pinatotohanan ito pati ng kanilang budhi. At ang kanilang mga pag-iisip ay nangagsumbungan o nangagdalahan sa isa't isa. So maaaring dito sa puntong ito, Brother Johnson, ang sabi ko nga, hindi tayo makakahatol. Kasi kung titingnan natin ang kaligtasan talaga, per se, no, ay maliwanag po ang sagot ng Biblia na ang kaligtasan ay walang iba kundi sa ating Panginoong Hesukristo. Sapagkat ang sabi niya, ako ang daan, ang katotohanan at ang buhay. Sino man ay walang makaparoroon sa Ama kung hindi sa pamamagitan ko. No? At ang sabi niya doon, ang sumampalataya sa anak, may buhay na walang hanggan. Ang hindi sumasampalataya sa anak, ay hindi makakakita ng buhay. So, doon sa mga punto na yon, Brother Johnson, maliwanag ang sagot ng Biblia. Pero itong nagtatanong, ito yung situation na hindi natin alam kung anong naging sitwasyon ng taong ito. Pero ito yung sagot ng Biblia na kung sakaling itong taong ito, sapagkat naniniwala naman tayo, Brother Johnson, naalala ko nga yung buhay ni Pastor Dog. Kung nabasa mo yung kanyang istorya, Brother Johnson, ano? Ang sabi niya doon sa kanyang libro, nung sila ay nandun sa isang barko, nalulubog na yung barko, ang mga kasama niya doon, Brother Johnson, ay yung mga taong hindi naniniwala sa Diyos, na walang Diyos, no? Pero nung alam mo ba, ang sabi niya, nung lulubog na yung barko, yung mga taong hindi naniniwala sa Diyos, ang sinisigaw nila, Diyos ko. No? So ang ibig sabihin, sapagkat tayo ay nilalang ng Diyos, nandun yung image ng Diyos, bagamat ito ay nasira dahil sa kasalanan, pero nananatili, Brother Johnson, na kahit na ang tao ay tumatanggi na may Diyos, pagdating nun sa punto ng kagipitan, na talagang between life and death, walang ibang isisigaw ang tao, Brother Johnson, kundi Diyos ko. Ano? Kaya dito, sa sinasabi niya sa Roma, sa 2:14, mayroong kautusan sa puso. At kung itong taong ito talaga hindi nakarinig, no? Hindi nakarinig ng pabalita, sabihin natin, talagang gano'n ang sitwasyon niya, ay wala po tayong magagawa. Mayroong isang talata, Brother Johnson, sa unang Korinto, ang kabanata ay 5 at ang sabi niya doon sa talatang 13. 5:13 ng unang Korinto. Ang sabi niya rito, ang kausap dito ni Pablo, Brother Johnson, ay ang iglesia. No? At kung babasahin natin muna yung talatang 12,
siguro, sabi niya, sapagkat ano sa akin ang humatol sa nanga sa labas, hindi baga kayo nagsisihatol sa nanga sa loob. Mhm. At pagdating sa 13, ang sabi niya, datapwat sa nanga sa labas ay Diyos ang humahatol. So, maliwanag yan, Brother Johnson, sa atin, sa ating pag-aaral na yung mga ganyang sitwasyon ay hindi tayo makakapagsabi. Talagang ang Diyos po ang nakakaalam kung ano yung magiging kapalaran ng mga taong ito, na kung bakit, anong dahilan, bakit hindi nila nalaman, maaring nasa bundok, or talagang ito yung mga tinatawag na native, Brother Johnson, Mhm. na wala talagang chance na hindi nakarinig ng pabalita ng Diyos. So, Diyos na po ang bahala, Brother Johnson, sa tingin ko. Tama. Maliban lang kung mayroon pa pong ibang linaw na ibinibigay ang Diyos. Okay, maliwanag yan, Brother Gomer. So, ayan, maliwanag po yan mga kapatid, mga kaibigan. Walang sino man taong pwedeng humatol sa ganon. Kasi meron akong nababasa dito, Brother Johnson, na isang talata para maibigay natin din itong talata na to. Bahala na lang din silang mag-analyze kung anong ibig sabihin nito, Brother Johnson. Sige. Nais kong basahin itong nasa Lucas 12, umpisahan natin sa 46. Ayan. Okay, sabi po ganito. Ang sabi niya, ang Panginoon ng aliping niyon ay darating sa araw na di niya hinihintay at sa oras na hindi niya nalalaman. At siya'y babaakin at isasama ang kanyang bahagi sa mga ditapa. Sa 47 ay ganito po. At yung alipin, aliping nakakaalam ng kalooban ng kanyang Panginoon at hindi naghanda at hindi gumawa ng alinsunod sa kanyang kalooban ay papaluin ng marami. No? At sa 48 ay ganito yung ating makikita, Brother Johnson. Datapwat ang hindi nakakaalam. Ito ito kasi yung hindi nakakaalam at gumawa ng mga bagay na karapat-dapat sa mga palo ay papaluin ng kaunti. At sa sino mang binigyan ng marami ay marami ang hihingin sa kanya. At sa sino mang pinagkatiwalaan ng marami ay lalo ng marami ang hihingin sa kanya. Kung makikita natin dito, Brother Johnson, kung ipaparallel natin dun sa 2:14, mayroong kautusan na isinulat ang Diyos sa puso. Tama? Tama. Sapagkat yung mga hintil, bagamat walang kautusan, ang sabi niya, mayroon silang kautusan sa puso. At kung sila ay nabuhay, sang-ayon dun sa utos na yon, abay, maaaring sila ay kaawaan ng ating Panginoon, Brother Johnson. Pero dito, sa sinasabi niya, yung hindi nakakaalam at gumawa ng mga bagay na karapat-dapat sa mga palo, ang ibig sabihin, nakasulat sa puso niya, masama ang magnakaw, ay hindi niya ito isinabuhay, Brother Johnson. So, ganun pa rin ang lalabas. Doon sa mga nasa labas at hindi nakaalam, talagang walang pagtatalo, Brother Johnson. Diyos ang humahatol dyan. Amen. Ayan po. Okay, so sapat na ho yun mga kapatid na pakaliwanag ng inilatag ni Brother Gomer tungkol po doon sa tanong na yun. So para makarami tayo, ay susunod po natin itong tanong naman. Ang kanyang pangalan ay si Collection Song. Pangalan niya to? Wow. Collection Song. Pero mahilig sa Bible, na? Good evening po, Brother Johnson. Tanong ko lang po, masama po ba mangaral kapag hindi ka inutusan ng Diyos na mangaral sapagkat ito'y isang sugal na masama? Pakitalakay po. Salamat po. God bless. Ayan. Isa rin ito sa mga kailangan po natin ituwid, mga kapatid. Mga giliw na taga-subaybay, maliho ang pagtuturo na meron lamang inutusan at kung sinong inutusan, yun lang ang pwedeng mangaral. Kasi kapag ka ganon, ay di, papaano ngayon yan? 12 lang yung inutusan ng Panginoon. Alam naman natin na pagkatapos ng utusan ng 12 alagad, ang utos ay gagawing alagad din ang lahat ng tao. So, ibig sabihin, kung lahat ng... pakinggan nga natin to, ha? Pakinggan nga po ninyo yung konsepto or yung diwa nito. Sa 24:19 na palasak nating 28:19 ng Mateo, na lagi po natin binabasa, ay ganito ang sinasabi, dahil dito magsiyaon nga kayo at gawin ninyong mga alagad ang lahat ng mga bansa na sila'y inyong bautismuhan sa pangalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu. So makikita ho natin dito yung utos sa mga alagad ay ang kanilang paghayo
ay hindi basta pangangaral, kundi ang pangangaral nila ay yung inaaralan nila, ginagawa din nilang alagad. Kasi kung pili lang at iilan lang ang mga ngaral, naka po, matagal bago matapos po yan, mga kapatid. Samantalang, ang diwa ho niyan ay talaga namang hindi limitado. Kaya tama yung sinasabi sa Gawa 6:17, 6:7 na ganito, bilang katuparan nung 28:19. Ano po ang sabi dyan, no? At lumago ang salita ng Diyos at dumaming lupa sa Jerusalem ang bilang ng mga alagad at nagsitalima sa panampalataya ang lubhang maraming saserdote. So hindi na nalimitahan yan. At kung titingnan natin yung Kapitulo 8 ng Gawa, kasi sa 6 itong binasa ho natin, ay nung dumami na talaga yung iglesia, basahin natin, simulan natin sa 1 hanggang 8, ay 4, Kapitulo 8 ng Gawa. Grabe, ganito ang sabi, At si Saulo ay sumang-ayon sa kaniyang pagkamatay at ng araw na yaoy, nangyari ang isang malaking pag-uusig laban sa iglesia na nasa Jerusalem. At silang lahat ay nagsipangalat sa lahat ng mga dako ng Judea at Samaria, maliban na sa mga apostol. O dito, ang tinutukoy dito, buong iglesia na. Dahil inuusig po sila ni Saulo na naging Pablo at marami na ang miyembro ng iglesia, dumami na rin ang bilang ng mga alagad. Sa Kapitulo 6, talatang 7, itong iglesia na ito na inuusig ni Saulo, nagsipangalat. Ay inuusig ba naman? Pinapasok yung kanilang mga sinagoga. Sabi ng talatang 3, sa datapat pinuksa ni Saulo ang iglesia na pinapasok ang bahay-bahay at kinakaladkad ang mga lalaki at mga babae at sila'y pinapasok sa bilangguan. Ang matindi yung nangyari. So, nagpangalat po sila, sabi na sa talatang 1. Sabi sa 4, ang mga nagsipangalat nga ay nagsipaglakbay na ipinangaral ang salita. O imagine, buong iglesia yan. So, mali na po mga kapatid, mali na mayroong magsasabing mayroon na may karapatang mangaral. Actually, kumbaga sa business, marketing strategy ho yan. Para pag mayroon kayong napakinggan na aral, tatanungin lang nila, walang karapatang mangaral ang mga yan. Hindi yan mga sinugo. So kayo ngayon, dahil mindset kayo na meron lang may karapatan, kung sino lang may karapatan, yun ang pagkikinggan nyo. Estratehiya po yan mga kapatid na ginagawa nila para hindi po kayo makinig at hindi nyo maikumpara ang inyong pananampalataya sa iba. Yan po ang totoo dyan. Brother Gomer. Tama yan, Brother Johnson. Kasi, alam mo kasi, kung titingnan natin yung tanong, yung idea na ang mga ngaral lang ay yung parang inutusan lang, ano? At kapag hindi ka inutusan, hindi ka dapat mangaral. Parang ganun no? Sugal Pero, masamang sugal daw Paano kayo kung naging sugal? ganun ang magiging kalagayan, Brother Johnson, sana ay wala na tayong mababasa ng mga ganitong talata. At tulad dito, halimbawa, 4:1 ng unang Juan. Tingnan ninyo ha. Oo nga. Ang sabi diyan, mga minamahal, huwag kayong magsipaniwala sa bawat espiritu, kundi inyong subukin ang mga espiritu kung sila'y sa Diyos. Sapagkat maraming nagsilitaw na mga bulaang propeta sa sanglibutan. So ito yung katotohanan, Brother Johnson, na talagang maraming mga ngaral. Talaga. Kaya hindi natin pwedeng sabihin, kami lang ang pwedeng mangaral. Paano mo malalaman yon? Kaya ang sabi dito, huwag kayong magsipaniwala sa bawat espiritu. So ang ibig sabihin, Brother Johnson, kapag may nagsasabi siya lang ang may karapatang mangaral, siya lang sinugo, anong sabi ni Juan? Huwag kayong magsipaniwala sa bawat espiritu. Kita mo na. Uh-huh. So ang ibig sabihin, kung may magsasabi ngayon, Brother Johnson, na siya lang ang binigyan ng karapatan, abay delikado lalo yan. Huwag basta paniwalaan. Kasi, Huwag basta paniwalaan. Ay, sabi ni Juan, wag bastang paniwalaan, Brother Johnson. Kasi, halimbawa, sa atin, maaari ba nating sabihin na tayo ay hindi tunay na tagapangaral? Di ba? Mm. At maaari bang sabihin ng ibang iglesia na yung mga tagapangaral nila ay hindi tunay na tagapangaral? Siyempre hindi, mga kapatid. So kung titingnan po ninyo, sa lahat ng relihiyon, libu-libong relihiyon, ay mayroong mga nangangaral dyan, Brother Johnson. Di ba? Ngayon, kung ang magiging katiran, yung nangangaral ay yun yung sinugo ng Diyos, ay paano natin ito
i-apply itong unang Juan 4:1 na huwag magsipaniwala sa bawat espiritu. Kundi dapat subukin. So ang ibig sabihin, Brother Johnson, ang batayan ng tunay na mangangaral ay mayroong dadaan sa dapat na subukan. Kasi mayroong mga bulaang propeta eh. Di ba, Brother Johnson? Kaya ang sabi ng Biblia, maliwanag. Para malaman natin kung sino yung tunay at sino yung hindi tunay na mangangaral, kailangan natin itong subukin, Brother Johnson. So anong gagawin nating pansubok? Of course, banal na kasulatan. Ang sabi ng ating Panginoon, ang sa Diyos ay nagsasalita ng salita ng Diyos. So may mga pamantayan, Brother Johnson, na sinasabi ang Biblia na kapag ang isang tao po ay nangangaral, ay huwag dapat kaagad paniniwalaan, Brother Johnson. Ito yung dapat nating isa-isip. At sabi pa nga ni Pedro, ay ganito rin, Brother Johnson eh. Sige. Tingnan mo. Sa talata naman sa Pedro, ang sabi niya ganito. Sa ikalawang Pedro 2, ang talata ay 1. Tingnan mo. Ngunit may nagsilitaw din naman sa bayan na mga bulaang propeta. O kita mo yan. Ay kung halimbawa, napaniwala ka na yung tagapangaral mo ay yun yung tunay na tagapangaral ay yung pala'y bulaang propeta. Paano na, Brother Johnson? Mhm. Ang sabi niya dito, ngunit may lumitaw ding nagsilitaw din naman sa bayan ng mga bulaang propeta na gaya naman sa inyo'y magkakaroon ng mga bulaang guro. Kita mo, mismong sa loob ng iglesia, Brother Johnson, magkakaroon ng bulaang guro. Ay kung hindi po tayo magsusuri at ang paniniwala natin ay nangangaral yan, sa Diyos yan. Hindi ganon ang paniniwala at hindi po yun ang batayan na sinasabi ng Biblia, mga kapatid. So, lahat ng nangangaral ay kailangang ito ay dumaan sa ating scrutiny. Ibig sabihin, susubukin. At paano susubukin? Ay maliwanag ang Biblia, Brother Johnson. Isaiah 8:20. Yan. Ayan. Malinaw yan. Napakalinaw. Sa kautusan. Anong sabi dyan sa Isaiah 8:20? Sige, pakita pa rin natin. Pakita natin, basahin natin. Sa kautusan at sa patotoo, kung hindi sila magsalita ng ayon sa salitang ito, tunay na walang umaga o walang liwanag sa kanila. So isang basihan ito, Brother Johnson. Kaya pag ang isang mangangaral, narinig mo nangangaral, wala na yung kautusan, wala na yung 10 utos, ay mag-isip ka na, kapatid. No? Mag-isip-isip ka na kung yan ba ay talagang sa Diyos yung napapakinggan mo o hindi. Kasi nga, ang babala ng ating Panginoon, maraming bulaang propeta, no, na nagsilitaw sa sanlibutan, Brother Johnson. Ayan.